Hi guys! Welcome back to our channel and good news dahil po pag-uusapan natin ang pagbabalik ng stream na ikinalungkot ng mga tao nang ito ay nag-pause. So ang stream na pag-uusapan po natin ay ang Alberta Opportunity Stream. Kung matatandaan natin, nag-pause siya February 15, 2024 at marami yung nalungkot at marami yung natakot na baka matagal pang babalik. Pero it was a surprise na ito, bumalik na siya. Talagang hindi natin matatansya kung kailan talaga yung mga ganitong changes sa immigration. Pero sa ngayon, ang magandang balita ay babalik na ito. Pero may mga requirements po at may mga pagbabago na magandang malaman natin para mapaghandaan natin ang ating application sa Alberta Opportunity Stream. By the way guys, nasa bakanting kwarto tayo. So ito yung future na kwarto ng aking mother pero nasa Pilipinas pa siya. And hopefully this year, ayun, babalik po siya. So kaya ayan, medyo may mga nakatambak pa na mga gamit. Anyhow, pag-uusapan po natin ng Alberta Opportunity Stream. So, short background lang din po sa amin. Nung nag-student po kami, nag-international student pathway din kami. Student pathway. Kaming buong pamilya sabay-sabay pong pumunta dito. Inaral na rin po namin yung mga possible PR pathway namin in the future. So, since 1-year program, 8 months school duration lang po ito, talagang napakabilis. At pagka sinabi nyo kasing 1-year program lang, ang kadalasan nasasabihin ng mga nasa group, risky, ganyan, and gagahulin sa oras. Totoo naman po talaga, para sa akin, sa observation ko, meron lang talaga ding mga industry para dito. May mga good fighting chance na mga industry. Ang naging PR pathway po namin na nagdaan na maging permanent residents po kami ay through Alberta Express Entry with provincial nomination ni Alberta. Pero dumaan siya under Accelerated Tech Path. Ayun. So, nung nasa Pilipinas pa kami, wala pa kasi talagang Accelerated Tech Path na stream ng Alberta. So, ang tina-target namin no ng AOS. Kung student po kayo, then makapag-work na po kayo, may mga eligible job para dito and may mga requirement din ng employer. And higit sa lahat, ito talaga yung pinaka naging noted talaga namin. Kung kayo po ay student, makakapag-apply lang po sa Alberta Opportunity Stream or magiging qualified ang mga international student. So, isa lang po ito sa requirement, itong sasabihin ko. Pero ito talaga yung pinaka naging remarkable sa akin na tinandaan ko na makakapag-apply ka lang kung ang makukuha mong occupation ay related sa iyong tinapos. So, ayun po, kung ano yung course na kinuha natin or program na kinuha dito sa Alberta, dapat po ay related doon ng ating occupation para maging qualified sa AOS. So, anyhow, ayun. So, ayun guys, puntahan natin ang alberta.ca website. So, June 3, 2024, in-announce na po na magbabalik June 11, magsisimula na magtanggap ng application ang Alberta Opportunity Stream. So, sabi dito, under new guidelines. So, ayun po, merong mga bagong ilalabas na guidelines. So, may bago. Yan, tingnan natin. Ang reason, this new approach will result in better processing times and also offer applicants multiple opportunities to apply to the program for the limited number of available provincial nomination certificates. So, ito lang po talaga din. May mga napanood na rin ako ng mga news na ang immigration, actually hindi lang ang Alberta, yan, just to set expectation and let's try our very best na makakuha ng slot para sa PR application. So, ayan, sabi rito, yun nga, for the limited number of available provincial nomination certificates. So, limited lang ang nomination certificates. So, sabi dito, applications will be accepted on 7 dates for the remainder of 2024. Isang beses lang sa isang buwan ang pagtatanggap ng application. So, sabi rito na each month, a specific number of applications will be accepted.
meron lang silang ita-target na number of applications or in short, may quota per month. And sabi din dito, when that target is reached, no further applications will be accepted until the next date. So, ayan. Kumbaga, yung mga hindi makakaabot, magta-try ulit for the next month. So, ayun. And third facts, applications, acceptance dates, application targets, estimates, and processing times are posted on AAIP processing time application levels. They are subject to change. Actually, tininan ko na to kanina and ito talaga, very detailed. So, basahin natin to. Nominations issued and available. So, yung mga na-issue na, tsaka yung natitira na lang, yung remaining na lang na pwede pa nilang ipamigay. So, this is as of May 29, 2024. Ang sabi rito, Immigration, Refugees, and Citizenship Canada or IRCC sets nomination limits for all provincial nominee programs. So, ayun, may limit ulit. In 2024, AAIP received 9,750 nominations. Summary of 2024, ito yung nominations issued and total nominations available per stream. So, very straightforward. Ito yung mga iba't ibang stream ni Alberta. So, yan. Sa Alberta Opportunity Stream, ito ang nomination issued and in 2024, total estimated nominations allocated. So, ito yung mga naka-allocate lang sa AOS, 5,393. Sa Express Entry, naka-divide pa siya sa apat na stream. Dedicated Healthcare Pathway, Accelerated Tech Pathway, Priority Sector Draws and Other Initiative, and Family Connection and Occupation in Demand. So far, example dito sa healthcare, 228 na yung na-release nilang nomination at ito yung nila, allocated. Marami-rami rin sa Accelerated Tech Pathway, 1,000 something. So, ayan, pwede nyo pong tingnan ang information na ito. Ilalagay natin ang link sa comment section. Next, ang new guidelines. The demand to immigrate to Alberta is far higher than the province can accommodate within the limited number of nominations received from the federal government every year. Therefore, the Alberta Advantage Immigration Program must manage its 2024 allocation to address economic priorities across all sectors. So, actually, hindi lang Alberta. Yung number ng mga applicants, medyo hindi siya gano'n na ka-match ng allocation or ng slots. Talagang there will be a competition sa slots ng mga for PR applications. And sa pagbabasa ko nga ng news nitong mga nakarang araw, same reason din ng iba't ibang mga provinces kung bakit naglilimit sila or nagko-close sila. It's because hindi handa ang province sa pagdating or influx ng mga ganitong significant numbers. Hindi kaya ng healthcare, hindi kayang mabigyan ng lahat ng trabaho ang lahat ng darating sa specific provinces na yon. That's the reason na naglilimit sila kasi hindi nila kayang i-accommodate yung demand to immigrate ng mga tao. So, ayun, ang sabi dito na meron nga silang certain number of allocations para ma-distribute nila sa mga priorities nila na sectors. Sabi sa second paragraph, as a result, to help manage the incredible demand and maximum nominations for 2024, AAIP has adopted new guidelines for the Alberta Opportunity Stream, Rural Renewal Stream, and Accelerated Tech Pathway, similar to those used in the Tourism and Hospitality Stream. Each month, a targeted number of applications will be accepted into the pool from where AAIP will draw. So, minention ulit na sa isang buwan ay meron silang ita-target lang na number, may limit. Eligibility criteria for the Alberta Opportunity Stream, Rural Renewal Stream, Accelerated Tech Pathway,
and tourism and hospitality stream have not changed. So ito na yung new guidelines. Effective June 11, 2024, the following streams and pathways have adopted the new approach. So kasama na dito ang Alberta Opportunity Stream, Rural Renewal Stream, Accelerated Tech Pathway, Tourism and Hospitality Stream. Applications will be accepted monthly. So, yun, monthly ang pagtanggap starting on the following dates. So, ito na lang yung mga dates na natitira para sa taong 2024. So, para sa June 11, para sa July 9, August 13, September 10, and for the month of October 8, then November 5, and December 10. So, when a stream or pathway monthly application targeted is reached, no further applications will be accepted until the next date. So, hihintayin ulit ang next month na pag-accept ng mga applicants. And application acceptance dates, application targets, and processing times are posted on AIP dito sa link na ito. Yung tinignan natin. So, sabi nila, the new approach offers many chances to apply. So, ayun, ito ang announcement ng Alberta Province sa pagbukas nila ulit ng Alberta Opportunity Stream. So, ang marirecommend ko lang din talaga, maging handa tayo sa mga documents, sa mga supporting documents, yung mga requirements, maging handa. And talagang we make sure na kompleto ang mga requirements natin. So, ayun, pwede pa rin naman tayong mag-aim sa express entry. May mga requirements lang din doon. So, babasahin lang din natin ang mga requirements. Kahit actually, hindi pa kayo mag-a-apply ng PR, maganda na alam nyo na po. Kami rin po actually, bago pa kami pumunta dito sa Canada, may mga nasimula na kaming requirements. So, kasama na doon yung ICA or yung Education Credential Assessment. Since ang ICA naman ay 5 years validity, so ready na talaga siya. Dala-dala na namin siya nung pumunta kami dito sa Canada. Also, you can check yung requirements ng specific pathway po ninyo. So, might be differ yung mga required na scores sa language, etc. So, yun naman talaga ang unang-una talagang gagawin. Magbasa sa website ng target PR pathway natin. So, ayun guys. That's it for today's video. Kung nagustuhan po ninyo ang ating topic for today, please give me a thumbs up. Talaga malaking tulong po ito sa aming channel. At kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa amin, please consider subscribing. We feature videos about student pathway, immigration, work permit, visitors visa application, PR opportunities, and life here in Canada. So ayun guys, happy Tuesday dito sa Canada. Happy Wednesday sa Pilipinas. Take care. I'll see you again. Bye for now.